Hindi naman ako nag-second thoughts kasi yun nga, yung idea ko is ano naman siya, profitable. Tapos nakakalayas nga ako ng sa malayo tapos diyan lang sa Quezon. Ano ba na may kamustahin ko yung lupa ko kung tumubo na yung munggo doon, 'di ba? Alam mo yun? True. Kasi Lalo ngayon, ano? ayan, para kumita Mm-mm. ka, kailangan mo ng mga effort. Kung ayaw mo mag-effort diyan, kung gusto mo lang maging prinsesa diyan, eh bahala ka na. Gusto magprinsesa, ayaw magpaka-effort. Gusto ng luho, gusto ng travel. Pero ayaw naman magkaroon ng mistakes. Takot na takot mag-commit ng mistakes. Pero kanina sinasabi mo nga is, early in life, you make the big mistakes. Kasi hindi naman lahat ng efforts na ginagawa mo are big mistakes. Madami din dyan, bubunga din. And even if you make a mistake early on in your life, makokorek mo na yun kasi kakampi mo yung time. Welcome to the Million Dollar Filipino Freelancer Podcast. Baka palitan natin tong title ng podcast na ito into something else. But before we do that, introduce ko muna syempre ang ating guest for tonight. Hindi niya alam to. Hindi niya alam to. Ang alam niya, na alam ng konti lang ng mga tao, isa siyang magaling makipagdebate. Tinanong ko magulang niya. Sabi, ay oo, pasaway nga yan. Kung Legit yan. i-google mo, ay, quiet, quiet, shit, quiet, quiet. So, tamo, namumula na siya agad. Kung hahalukayin nyo ang UST, lalabas doon. Isa siya sa mga malulupit sa debate team. Ewan ko kung siya nga ba talaga yun. Totoong ikaw ba yun? Nung junior ka, nanalo kayo sa debate team? Paano mo yun? Nag-stalk ka, no? Ba, syempre. O, wag ka Ah, muna. like nanay ko. Ang ating guest for tonight, bata, may sustansya utak, hindi lang siya pretty. Meron pa tayong mapapala sa kanyang pagiging witty. The one and only Miss Edeline Kapili. TY. O, sabi mo, hi bashers. Hi, bashers. Ah, Nahagilap natin siya bago siya lumipad. Makikita niyo sa background niya, papunta siyang Alps. Alps, Vietnam. Okay, tawa ng tawa. Game, unang tanong na agad. Ano ba dapat? Eds? Edel? Edeline? Edel, Ano mas gusto? Edel. Edel na. Edel. Okay, Edel. Hindi Edelweiss, kundi Edel. Ang unang tanong agad dito, Edel. Ilang taon ka na nga ulit? 25. Turning 20. 26. This month. Birthday month. Hmm. Share Ako lang. tawa. 25 ako turning. Malamang, alang naman mag-27 ka. Oo nga, oo nga. Share lang. Mag-birthday Okay, nga ako. share lang. Okay lang. Game. Ang una na agad na tanong, Edel, is this. Matalino ka, alam mo. Ang alam ko nga ang pathway mo, dapat maging abogado ka. Tama ba? Paano ka Yeah. napasok sa freelancing? Hindi ka ba nagsisisi na, ay, ang kapamilya ko, meron akong doktora. Alam mo malulupit. Tapos ako, nag-freelance lang ako. Hindi ka ba nakakaganon? Bakit ka napasok dito? Wait, yung question kasi sa little loaded. So the first one is, paano napasok dito? Paano napasok? Yes, 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 yes. And then the second one, bakit the others are like big time people? Tapos ikaw, why freelancer lang, di ba? Lang. Oo, may ganon. Lang. Yung first one, medyo personal story siya. So, nagkaroon ako ng struggle. I got pregnant that time. Tapos, I was parang na-eject ako sa family. Not naman parang totally disowned, pero kind of disowned. So, I got pregnant. Tapos, when I got pregnant, 2019 na nun, pandemic na siya. I didn't know what to do that time kasi syempre ayoko naman ma-deads kasi kasagsagan ng pandemic noon. So I had to find the way because I was parang disowned. So before parang you get whatever you want, we provided for you. Hindi naman kami rich pero yung alam mo yon, Hindi purita. may kailangan ka, may gusto ka, you can get it without having to like magmakaawa ka sa parents mo or anything like that. So, yun. That time, na-pregnant nga ako. Tapos, syempre, gets ko naman yung context ng parents ko. I don't blame them, okay? My reasoning, my context, it's okay. I had to work for myself because, syempre, I have to be accountable for what I did. So, I can't look back or play victim ba? I can't play victim kasi ako naman yun. So, I had to do something. Wala akong job pa nun kasi I was
I dropped out of Ateneo Law School. Tapos, then nag-close na, nag-pandemic na. So, nag-drop out ako and then I had to try on things. Ayoko lumabas. Nag-try ako ESL muna. Para kumita ako, kailangan mag-book ng maraming sessions Yes. with kids, diba? So, that time, parang nainis na ako kasi Were you pregnant nung time na to or did you give birth na? pregnant and I gave birth. So parang yun lang kasi yung I'm into into reading books din tas academe, research work, mga ganyan. So mga ganun pa yung tipo ko nun. And then parang nagising ako nung yung baby ko kasi she's knocking sa door. Nung nag-give birth na ako mga 1 year and a half. Basta parang nakaka-relate na siya to us. Nag-knock siya sa door tapos I can't open because syempre may kids, 'di ba? Tapos mape-penalty ako. That time pag na-penalty ka sa mga ESL, mas malaki pa yung penalty kaysa sa sasahurin mo. Ouch. Yeah, so hindi siya even yung ratio niya. Talagang kailangan focus ka lang doon kasi if ma-penalty ka or ma-negative comments ka, expect mo after nun, maglo-low yung bookings mo. So pag low bookings, low earnings then for you for that week or month. So nag-search ako ng mga pwedeng gawin. Tapos I came across Sneaky Bee, if familiar kayo sa kanya, coach. Tapos nagko-content siya noon about Amazon VA. And then nag-try lang ako. So wala akong kapera-pera noon as in kasi maliit lang yung kinikita sa ESL. And that time ang tuition fee kay Lish ay mga 20K na yata that time. So wala ko noon nung amount na yon. So I had to work for it. And then nung na-achieve ko na siya, like meron akong pang-enroll. So nag-enroll ako tapos habang nag-ESL ako. So ayun na nag-aaral ako. And then namatay din kasi yung brother ko out of COVID. So the first one is na pregnant ako. So kailangan kong maghanap ng pera. That's number one. Number two is na-deads yung brother ko out of COVID. Ilan taon si brother mo nun? Parang late 20s, late 20s. So meron kasi siyang sakit sa kidney. Tapos parang na-affect nung COVID. Nag-fasten yung process. So that time, syempre parang I felt sad kasi yung parents ko, ano na din sila, medyo old. So yes, they can provide, pero yung fancy, like we used to kasi seaman yung tatay ko. Nagkasakit nga yung kapatid ko. So alam mo yun, magastos sa medicine and stuff like that. May times na, syempre, may sakit ka na nga, may stressed ka sa sakit mo, tapos gusto mong maibsan, so sometimes you want to like get mga nice things naman, di ba, ganun. Para lang ma-relieve ka. So that time, I felt sad kasi we can't do that. He was asking this and that, we can't provide that anymore kasi we have to prioritize the meds, the hospital things. Yun, I felt sad. And then every time, parang yun yung naging inspiration ko din. So my kid and then yung brother ko. And every time, if I become successful or nagland ako ng client, part of me parang I get happy kasi I can't bring back time and give him like the luxury or yung mag-give ng stuff sa kanya or experience. But then I get to do that with the people present here right now. Like yung parents ko, mag-travel kami or yung siblings ko, ganun. That's how I got into freelancing. Kasi nag-pandemic, tapos kailangan ko ng money. Yun. Tapos, eto yung naiinis ako, yung bakit freelancer lang. Lang. Lagyan natin. Lang. Sinisigaw lagi. Lang. Siyempre, I get it, hindi siya parang stable or minsan may surprises, di ba? Ups and downs, ganyan. And then, ano ba? May times na parang nagda-dry season. May times na mataas yung sahod, tapos may times na saktuhan lang. I don't believe talaga na freelancer lang kasi may yung ate ko din kasi doctor siya, nag-work siya. Tapos nahiya ako, mamaya sabihin, yabang-yabang naman ito. Kakabisit Ano ko. nga? Sige. Yung ate ko, Isigaw natin. Ate! Oh. mas malaki yung kinikita ko sa kanya. Charot. Hindi. Sarap, di ba? Not to compete, ha? But to prove. Mm-mm. Oo. So, kasi 'di ba parang sa atin, ang matunog is mag six figs ka, six figs ganyan. Oo, oo. Yun yung parang first stage na ano-ano na ako. Nax! Achieve, mga ganyan. So, sabi ko yun sa kanya kasi syempre masaya ako. Tapos, siya, may work din siya eh. Sa mga seaman siya na doctor. Tapos, nung sinabi ko yun, parang sabi niya, ang galing naman. Number one, kasi hindi ako masyadong nag-work like her. Dalawa kasi yung work niya. 8 to 5 yung isa ng US time kasi she's working as a nurse. Tapos the other one, flexible siya. Basta kailangan niya ma-finish yung quota ng SEMA na kailangan niya interviewin, i-assess, ganyan. So, kain oras talaga.
mga natutulog siya like siguro 6 to 8 hours pero putol-putol. Like mayroon sa umaga, sa hapon, sa gabi, ganun. Mas okay yun sa kanya kasi before, ano siya pumupunta siya ng MOA from Bulacan, uwian siya. Imagine mo, toll fee, tapos stress, traffic kasi. So okay na yun. Nung nagginaya niya na ako na sa bahay lang, ganyan. Kulang dyan. Ayun, ganun. So, I don't think it's nice to say na freelancer lang or for that matter, dito kasi sa Philippines, it's stereotype na you can only be a lawyer or a doctor or an engineer. Or siguro I'm not sure if business women are like recognized or pag siguro business person, entrepreneur ka, you have to be like big. They don't like appreciate this yet kasi syempre bago lang siya. Like there was one time sa gathering, no? Tapos sabi nila, anong ginagawa mo? Ganyan. Sa family, Recent lang yan, recent. like few months ago, oo, opo. So, anong ginagawa mo? Tapos sabi ko, nag-online na ako. Ang hirap i-explain paminsan, no? Yeah. Tapos sabi ko, alam mo yung mga product copy, yan, ganyan. Ako gumagawa niyan. Sabi na, call center ka. So sabi ko na lang, hindi. Ganon. Tapos, syempre, quiet ka na lang dyan. Basta, masaya ka, ganyan. Parang feeling ko naman, okay naman to, nag-fit naman to sa personality ko kasi I'm not that type naman na, alam mo yun, I will rub it on your face na, this is what it's supposed to be, this is what's happening, ganyan. So, okay lang sa akin. Basta, tayo ay Luwag-luwag. yun, ganun. So, freelancer is general eh. When you say freelancer, parang hindi nila maintindihan. Hindi rin naman nila maintindihan pag sinabi mo copywriter ka or marketer ka, di ba? Ikaw na ba? Mapapakamot ka na lang no? Pero meron namang iba na they're very accepting na. Kasi parang it's like a baby na in-nourish pa eh. I-realize ko nga na the world is kind of changing. And sooner, they will kind of recognize it na din. Yes, I agree. Paminsan, you can also use mga generic terms like parang, digital marketer, gano'n. Pero kanina, you mentioned nga, you were explaining itong sa isang gathering nga na anong ginagawa, yung product copy. So, ano ba talaga ang tawag doon sa ginagawa mo? Kasi syempre, sasabihin nila, mas malakas kumita kaysa doktora. Ano kayang ginagawa niya? Yan. Yeah, it's possible pero I'm not saying kasi ang problem kasi with that is kunyari doctor ka. So parang expected na lang the time comes na doctor ka na. Tapos it's a straight path parang ganun, 'di ba? Yung idea and yung nangyayari din usually parang doctor forever. So doctor earns this forever, this much forever, parang ganun. But with us kasi kailangan mo ng energy and like system din para you can get this much every time and whenever you want. Na hindi pagoda. Na hindi kain oras parang sa ESL. Na pwede magkaiba yung kulay ng kuko pag inaangat na ganun. Balik lang tayo ng konti doon sa gusto ko lang yung part na to na maintindihan din ng mga bashers natin. Yung word na disown. Baka kasi isipin nila, sumasama na magulang ni Edel, di ba? Pero ngayon na, bilang ikaw, bilang isang mom, ako bilang isang tatay, kami mag-asawa bilang parents, and then now we have our own respective families. Imagine din yung hirap sa loob ng magulang na kailangan kang tiisin. Na kailangan hindi, si Edel, kailangan matuto niya talaga. Sabi ko nga kanina doon sa isang lola, sabi ko kay Tita Marge, you know what's difficult nowadays? Is not to spoil your children. Not to spoil your apo. Yun yung pinaka mahirap gawin. To spoil them, ay, easy yan. Pero not to spoil them, ay, ang hirap. To discipline them, ay, ang hirap. Kasi ano bang ano itong term? Mas masakit sa kalooban mo na tiisin natin, wag natin siyang anuhin. Kailangan matuto siya. And now looking back, I'm sure, sabi nila, yung parents mo, they're saying na, oy, we did a good job. Buti na lang tiniis natin and look where she is now. Parang, gusto ko lang na one day in the future, bawa, si Maddie, when she grows up, she listens to this episode and say na, hindi naman pala ako kinamuhian ng tatay ko nung hindi ako nag-follow doon sa oras ng playdate namin. Tipong ganon. Kasi mas mahirap talaga di ba? Going back, dito naman sa part na bilang freelancer, I don't think that we're in this time na we have to rub it in. Maganda yung sinabi mong yun. We don't have to rub it in. And then, yung word na kanina sinabi mo, yung yet. Hindi pa siya ganun ka naiintindihan. So, yet.
there will come a time talaga na they will understand na, uy, ikaw nagsusulat ng copy dun sa mga product description. Okay. May question lang ako dito. Kung ikaw nagsusulat ng copy para sa mga ito, magkano ba ang normal na binabayaran dito? Kasi madami, okay, na mga freelancers, mga bashers na nakikinig sa atin, 10 years na sila dito, 8 years na sila dito, ikaw relatively bago ka pa lang. Why do you get to charge the rates that you charge? How do you do it? I always share this then with my ACs, yung group of freelancers ko. Sometimes I say, I don't know, really. Kasi parang I have this, nung una, merong parang pricing anchor na eto yung amount. Kunyari ako, nag-start ako, $800 na flexible talaga siya. Tapos, little lang yung ginagawa. Pero kung ano-ano yun sa Amazon. Tapos, nag-increase siya as time goes by. Tapos, na-realize ko, ganito pala pwede. Ngayon kasi, parang 2,000 to 2,500. Yun yung, parang for me, okay naman siya. Acceptable. Hindi naman ako mababad trip. Anong inclusions dun sa 2,000, 2,500? Kasi sa akin, I focus on copy, but then I also like do other stuff on Amazon kasi focus ako on Amazon. Tapos sometimes I do email. Usually, account health lang nila. Parang i-check ko lang. There are tools, tapos i-check ko, analyze ko yung data nila. Tapos sabihin ko, ito yung data, ito yung sales, ito yung revenue, this is how we can improve, this is what's happening. May problem, ganito, we will do this. Ganon. It's not really yung kain oras talaga na 8 hours gagawin mo yun, ganun. Ay, wait, yung paano ka nag-charge or why are you able to charge this much compared dun sa iba Yes. na meron kasi ako din mga ka-work na ganon. Siguro kasi I'm not sure if this is harsh, pero they settle for it. Oh. Sige nga, bakit? Sige nga. Kasi kasi baka, I'm not sure if masama yung sound na yon. Pero kasi, ako din naman ay experience yung mga lowballers na, ganito lang naman dapat yan eh. Or, ito lang ang budget. If, kunyari, ako, ganun yung may experience ko. Depende, no? Pero ngayon, hindi ko siya papatulan. Fifiltering ko siya talaga. Kasi, wait lang, one is based on need mo. Okay, kung kailangan, syempre, patol ka dyan. Pero kung meron namang may chance naman na you can spend your time for other worthwhile things or clients or like efforts to improve yung income mo, just do that. Kung hindi naman yung kailangan. Number two is, yun nga, don't settle for yan, yung binigay nila. Kasi yung mga clients, minsan, nakikikopya lang din naman sila ng rate. Kunyari, job board. OLJ, for example. They are already parang used na, Filipinos are like this. They are very accepting. Ganito, rate, okay na. Or pwede ko pababaan kasi alam kong they will bite it. So, may mga ganon. And, siguro, ikaw din nag-attract doon. Like, hindi ka mag-set ng parameter sa self mo na, ito gusto ko. Ito gusto ko mangyari. I don't know if it's fate trying to help you, pero lagi ko sinasabi na, you have to have an APOG, like charge this. And then the next to that APOG is you attract it by working on it. So, lead gen ka, hanap-hanap ka dyan ng mga peoples na will fit you. Pag hindi mag-fit, alisin mo na. Kasi yung iba, ang problem kasi, which is my problem din before, accept ka ng accept. So, wala nang chance for you to like get your right match. Meron ako ka-work, for example. Saturday na, nagtatrabaho pa din siya. Tapos, parang sabi ko sa kanya, bakit kailangan kahit sa weekends mo dito nagagawa ka ng graphics? Sabi niya kasi may other client pa siya, so kailangan niyang like gawin to dahil may papagawa pa sa kanya next week. Alam mo yun, parang inatrack niya yun eh. He said na it's okay, basta it's part of my job, so it's okay. I will do it. As long as you need me, you can call me. Parang ganon, 'di ba? Kung hindi ka mag-set ng boundary for yourself, edi they will assume and they will think na it's okay. I always parang put myself na if you want something, you have to ask for it. If you want something, you have to work for it. Hindi pwedeng parang, yun na yun, ganon. Kasi ako, sa akin, na-realize ko sa life na parang na-notice ko, I have to always work hard for the things that I want to come to me. Hindi katulad, yung iba kasi, like, kaya din siguro I was not fit for law school kasi there's this kind of luck na iaasa ko na lang sa luck. Kasi, di ba, kunyari, recit. Mabunot ka, ching, ching, ching. Tapos, ang dami ng readings. Mabunot ka ngayon, di malas ka. Parang ganon. So, parang mas gusto ko mas maganda rin na you get to have that chance to control your chances. Hindi pwedeng pure chance lang. Kasi it might never come or it will never come if you don't put your feet there and move, di ba? Agree ako doon. Tawag dito,
talking about settling, di ba? And then, assuming, madalas nga, daing tayo ng daing sa social media, pinopost natin sa Facebook, run tayong client ko, ganyan-ganyan. Ano ba? Scope creep, mga ganun pa, mga term. Weekends. Sabi, teka, nag-set ka ba ng parameters? Sinabi mo na bawal? Sinabi mo na, oy, pag ano ha, Sabado, Linggo, di na ako pwede ha. Ngayon siguro pwede pa gamitin tong hack na to. Uy, Sabado, Linggo, hindi ako pwede ha. Para pagdating ng Monday, dedicated ako sa iyo ngayon. Recharge yung utak ko para sa'yo. Pwede mo sabihin ganun kay client, di ba? Kaysa lugaw-lugaw ako. Correct. And ano din naman I realized parang these clients are humans as well. And they're not like, ano ba, parang, kasi meron din, I'm not sure ha, yung approach kasi dito sa Philippines, if you're the boss, you're the Lord, and you have to be worshipped in any way possible. So, mahirap kasi yung ganun parang, I'm not sure if may insecurity ba na if you're not so nice with them, they will go. Parang may ganong feeling. Kasi, yeah, Lagi yun. you have to be yourself lang. Parang you tell them this is what's gonna happen prior to working with them para they won't get confused din. Kasi 'di ba syempre kung babawiin mo along the way, edi parang they might find that a little off of you na laban bawi ka dun sa Oo, parang may disconnect. Noong una, okay, yes. Can you help me if I call you on weekends? Malay mo ba, ina-expect pala ng client is, no, ang sagot mo, nag-yes ka. Tapos ngayon na nakuha mo na, natanggap mo ng $800 mo. Biglang, ay, client, no work ha? O kaya, ang tagal bago. Naku, mga ganong sagot. Nakakainis yung mga ganon. Edel, ito yung tanong ko. Kanina, kung tama ang intindi ko, correct me lang if I'm wrong. Sabi mo kanina, yung number one is, sige, tanggapin mo yung mga ganitong clients mo kasi there's a need. Ganon din ba ang ginawa mong diskarte nung sa ESL? Kasi sa ESL, hindi malaki ang bayad di ba? Talaga fully booked. So may need ako. So tinatanggap ko na. Tapos ngayon nung nalampasan ko na yung need stage ko na yun, ay teka, okay tong course na to. Kasi wala akong 20K. Sige, kayod ako. Para pag nakuha ko to, naaral ko to, meron na ako pwede na mag-set ng parameters. Tama ba? So in life, ina-apply mo pala yung sinasabi mong yan, hindi lang sa kliyente. Yeah, recently lang to, parang mantra ko. I'm not sure, kasi ako din, I'm learning, and hindi naman, like, recently lang, mayroon akong client na nag-end na. Tapos, syempre, kailangan ko siyang palitan, di ba? So, medyo, syempre, masasad ka. Yun, may ganong feeling and it's normal. Masad ka na lang, ganon. You have to, like, decide what you're gonna feel and how you're gonna approach your situation. Kasi hindi pwedeng, I'm not sure if this is coming from a privilege na, kasi may ganito kang kickstart or head start, whatever. Pero, kasi you cannot play victim na eto situation mo, you're locked there, yun na yun. Hindi naman pwede yun, di ba? So, instead of going to that side, edi why not you be proactive na, okay, sige, I need this. I have to identify what I need. I have to like do this para I can attain. Tapos yun, ganun lang. Yeah, I have to apply. There's no other choice kasi number one, magastos tayo. Alam mo yung mga ganong hirit, no? Matatawa kang isipin. Hello! Aya siya. Okay. Matat Ay, no, sabi niya, ay, tao pala yung kausap. Matatawa kang isipin na, hala, magastos daw. Pero 'di ba? Hindi naman tayo nilagay dito sa mundong to para magtipid, para magsettle. Nilagay ka naman dito para mag-enjoy. And lalo pa sa panahon ngayon where everything is accessible. Why settle? And speaking of settling, yan. Eto, mga luho mo, pag-usapan natin. Travel. Gaano ka kadalas sa travel last year, 2023? wait, I have a spreadsheet. Wait lang. Opo. Oh, you have to like list. Alam mo, wait, isa pa is you have to like plan it in advance. Kasi it's not just manifesting, pero you have an idea na plinano mo, so alam mo na may idea ka, ganito gagawin mo. At least may direction, di ba? Mas maganda yung may direction kaysa sa wala. Wow, I nakatingin think siya sa second monitor niya o third monitor niya. mga ano yata, 6 or 7. Yung fly talaga, like airplane fly. Yun. 6 or 7. 2023. Hindi ka ba nagkakaroon ng thinking na parang, uy, Edel, wag naman ganyan. Puro ka luho. Dapat life is simple, be humble. Hindi ka nakaisip ng ganon. Recently, yung credit card ko na max out. Kaya na max out ko pero nagbayad tayo ng pula, wag kang ano Oh, dyan. sarap. 'Di ba? Kasi I'm not sure but my idea of simple life is yung number one, cute yung house ko. Cute yung car ko. Ano bang car mo ngayon?
yung we're eyeing Mazda. Pero let's see pa kasi may iba pang ganaps. Hindi naman siya kasi, napansin ko din, with the old people, like yung parents ko, ano naman sila, nakakaluwag-luwag sila, nakaka-provide, ganyan, nakakatulong pa nga. Pero alam mo yung mindset nila na parang laging mauubos yung pera. Yes! Ay, tipid-tipid tayo ganito. Tapos, kasi ngayon ko lang na, parang lumilinaw sa akin kasi yung mama ko, for example, yung parang mauubusan, pero hindi naman talaga maubos kasi madami naman siyang, like, naka-invest siya, nakaipon siya, pero parang mauubos lagi, ganun. So, parang sabi ko, it's not a nice approach. And feeling? Yeah, and feeling. Kasi ako, nilagay ko na lang na money is an abundant resource. I just have to look for it. Yes! If I don't have it yet, no? Kasi it's nice na, hindi lang naman sa pagiging materialistic eh. Yung bang, kunyari, in the mood ka for sushi ngayon. Kasi, alam mo, parang stress ka or you just want to like unwind. Or, kunyari, mag-read ka ng books. So, wala kang Go lang. Go. Kunyari, magre-read ka ng books leisurely. Kapalit nun, di ba? You have to like earn money din. Yung bang masaya ka to live your life na parang walang restraint na, kailangan kong mind card muna dito kasi daming bills. So maganda na, alam mo, parang you approach it lang na, dadating yung pera sa akin. So okay lang. I'm not saying Mas may na, control ka. Di yeah. ba? And you plan din. Yung kung saan yung pera. Agree. Paano bang isang example? Parang sa mga makakarelate sa mga bashers dito, nung 80s, ganito, 90s, hirap makasakay ng jeep. 90s to 80s. Yung tipong ihahagis ka ng nanay mo sa loob ng jeep para i-reserve. Dala-dala yung thinking na hanggang ngayon, ganun pa rin ang isip na, hala, mauubos na, mauubos na, mauubos na. Pero we cannot blame them. Kasi wala naman silang internet nun. Wala silang way to access. Wala silang way to access other people. Way to access information. Kumbaga, limitado lang sila kung ano lang maaabot ng pamasahe nila. Kung ano lang ang nababasa sa dyaryo, na yung pala, hindi naman pala mga totoong balita. Hindi mo alam eh. Kasi yun nga lang. Ngayon, mas may control ka. And you mentioned something kanina about chances. The people were just waiting for the chances to come. Versus now, you can make your own chances. You can create more chances for you. Connect natin doon sa sa luho. Recently, bumili ka sa akin. Ang binili mo sa akin, lupa. Did you ever imagine buying your own property at your age of 25? Or marami ka nang nabili beforehand pa? Meron ako yung nakwento ko na rin sa'yo, Coach, is yung pasalsa. Malinaw sa akin, I have to have real estate properties. Kasi dati ang dream ko, mag-retire ng 30. Malapit na. Bakit hindi? So, gusto ko lang kasi na ito, yung ginagawa ko ngayon, masaya naman ako. Pero, yung bang, andito na ako sa stage na kailangan ko ng other streams of income. Na masaya ako, masaya yung people who are helping me do what I do. Nang hindi naman kami yung, alam mo yung parang kailangan mo ng magpamasahe araw-araw, minuminuto kasi sakit ng katawan mo sa ginagawa mo or sakit ng ulo mo yun. So, yeah, I've thought of buying properties. Ay, wait lang, sorry. Kasi feeling ko matanda na ako eh. Like, sinayang ko Ang yung... sakit. Sorry. Sorry. Oh. Kasi, isa pa pala ha. Never take those negative things happening on you as like literal negative lang. Sample. Example yung yung bibi ko. Looking back, I'm really lost kasi that time no, yung law school, grad school, they were like normal paths for me to consider. Kaya ako kinonsider. Parang wala akong sense of purpose. Yung bang, kasi gusto ko lang to kasi ito na yung next. Di ko na alam gagawin ko sa buhay ko eh. Ano ba, magtatrabaho ba ako or kasi sabi ng society, sabi ng people around me, I have to go to law school kasi maganda, kagalang-galang ka, marami kang pera, ganyan. So, parang ako, I will follow it blindly because I don't know what to do. Ganon. Tapos nagkaroon ako ng parang sense of purpose dahil nga nagkaanak ako. So, yun. Basta kasi, isihan mo lang na ngayon, ganito, sobrang dark, 'di ba? You don't know what to do. At least man lang you have to like tell yourself na ito ang game plan. And susundin natin yung game plan para may mangyaring katanggap-tanggap sa life, ganun. The other one is, yun nga, feeling ko matanda na ako. So, if had I done this mga, anong age ba gumagraduate? Around 21 ba? 21, 22 ngayon. Oo, dahil ng K-12.
Yeah, kasi I've read din parang mga stories ng founders, no, na they were selling this and that, trying this and that, committing big mistakes as young as they were sa LinkedIn. Alam mo yon, parang mas maganda nga na nahirapan ka ng maaga para ma-realize mo na, ito pala, ganito ang game plan. Ganito ang gagawin natin if we commit these mistakes. Kasi pag parang mas maaga mo siyang nagawa yung mga mistakes na yun or na-encounter yung challenges, edi mas eto, ganito ang gagawin natin. Maganda Yun. So, yun ah. nasad ako kasi parang feeling ko tanda ko na tas ngayon lang yung mga ganito. Instead na Hindi. 18 ako or Well, 19 or 20, di ba? pero yes, imagine lang ha, 2021 ka. Bawa, nabili mo yung lupa. Sabihin natin, nabili mo nga, 150,000, di ba? Kagaya nung pinakita ko sa'yo. Nandun na yung Slex TR4, di ba? Binibuild na siya. Tapos biglang magdoble, magtriple, magquadruple na hindi ikaw ang nagpagod. Yeah, ay So, isa pa kakampi pala. mo time. Yes, Yeah, go ahead. yeah. Kasi I have stocks dito lang local. Meron sa abroad pero i-close ko na yun kasi parang sa eToro yun eh. Kinakopy-copy ko lang. Dito parang mas na-involve ako. So nung pandemic, 'di ba, yung ESL na pera ko, nilalagay ko doon. Tapos, umokay-okay naman siya. Kaso, that time, syempre, maliit lang naman yung nailalagay ko kasi maliit lang yung kinikita ko, 'di ba? Magkano yung maliit? Parang mga 20 or 10, mga ganun nilalagay ko. Kasi pagtipid ko noon, parang kailangan eto munang pay yourself first bago ka gumastos. Kasi nga limited lang yung resources ko eh. Eh di nilalagay ko doon. Tapos murang-mura pa siya noon kasi nga may nag-pandemic, tapos may mga iba pang chaos sa economy natin, no. Ang baba, tapos ngayon tumaas na siya. So, yung mga ganyan, gusto ko talaga siya. Parang you have to start now, as in now na. Kung may resources ka naman, ay na, Gina. Kasi you will only realize na, sayang. Kasi, mga next year, 'di ba? Or the next years, it's not the same as before. Na mura siya, afford mo pa, ganon. So, i-try mo lang kasi kung kaya naman, why not? Kasi I'm sure it will never parang decrease in value. Parang lagi lang siyang mag-go up. Pag-usapan natin yan. Taga Bulacan ka. Yung lupang binili mo sa akin, Quezon. Malayo. Pero hindi ka ba parang nag-isip na, layo naman ito. Lugi naman ako dito. Hindi ka nakaisip nun? Talaga ang i-thinking mo is, mag increase naman ng value to. That's one, kasi nga real estate. Number two, kasi meron din akong mga, alam mo na, yung mga coach ko dito sa bahay, sabihin nila, sure ba yan? Saan ba location yan? Ganyan, ganyan. Or, profitable ba talaga yung location na yan? Ganyan. Eh, silip-silip ko naman, parang katanggap-tanggap na. Hindi naman ako nag-second thoughts kasi, yun nga, yung idea ko is, ano naman siya, profitable. Tapos, nakakalayas nga ako sa malayo, tapos dyan lang sa Quezon. Ano ba na may kamustahin ko yung lupa ko kung tumubo na yung munggo doon, di ba? Charot. Alam mo yun, True. kasi Lalo ngayon, ano? ayan, para kumita Mm-mm. ka, kailangan mo ng mga effort. Kung ayaw mo mag-effort dyan, kung gusto mo lang maging prinsesa dyan, bahala ka na. Gusto magprinsesa, ayaw magpaka-effort. Gusto ng luho, gusto ng travel. Pero ayaw naman magkaroon ng mistakes. Takot na takot mag-commit ng mistakes. Pero kanina sinasabi mo nga is, early in life, you make the big mistakes. Kasi hindi naman lahat ng efforts na ginagawa mo are big mistakes. Madami din dyan, bubunga din. And even if you make a mistake early on in your life, makokorek mo na yun kasi kakampi mo yung time. Yun yung pinaka mo doon. Yeah, depende rin kasi sa approach, no? Some people, parang they would resent. Sana ganito, dapat ganito. Hindi na siya nakausad. Move on, di ba? Pero hindi naman na, baka mayroon naman siyang challenges, no? Na baka on their childhood or their current situation, ganito, kaya they act that way, they behave that way. Pero kasi, ang naisip ko dyan is, it will be mostly your loss if ganon. Kunyari Kung hindi na ka lang, nagmo-move on. Kunyari na lang ano, sige, sample. itong freelancing, kasi sa amin, no, parang they're always like afraid of me. Ay, ito pa pala. Kasi parang people are like very afraid na, oh, what will happen if it's dry season? Yun bang, Yes. poof, wala na, ganon. Okay, number one is, mali yung ganon na, inisip mo na agad kung
alam mo yun, parang negative na agad yung naisip mo. Number one na agad yun. Kasi kung ano nang iniisip mo dyan, inuna mo pa yun, di ba? Paano kung mag-succeed ka? Dito ka pala maging YouTube sensation. Paano, 'di ba? May what ifs ka na nga lang, doon mo pa inano sa ikakalugi mo. Number one 'yon. Number two is, yun nga, parang this is not consistent. Yun pa pala kasi nga people are super afraid na it's not consistent, it's not stable, hindi ka regular, whatever, whatever. Naisip ko is yung nothing's permanent naman kasi. Everything progresses in the world. Baka nga yung job na you think is very consistent ngayon, it might get replaced. Like, yung messenger ng letters, meron pa rin ngayon, pero it's not as like Kartero, yung postman, mailman. Okay. So, kasi parang you can just stay in there na even the highly esteemed jobs, they have to adjust kasi technology is there, other innovations will be coming, and everybody has to adjust. Kahit ikaw, lahat naman tayo kailangan mag-adjust. If, kunyari, there's uncertainties, edi you face it. Instead na, andito lang ako, steady lang ako dito. Safe ako dito. Nasa comfort zone lang ako. Di ba, parang even the rocks, they have to like undergo erosion para maging ganda. Ganon. Mind blow. Hindi kasi parang... Totoo yan. Progress or regress. Yun lang yun eh. Wala namang constant eh. Walang constant. To wrap up, paborito ko sa episode na to is this. Ang masasabi ko is, when you mention the word settling, you mention ngayon progress. Pero tingin ko, ang pinaka-paborito ko dito sa episode natin na to is yung pananaw mo ng what if. Magwa-what if ka na rin lang. Bakit pa dun sa pangit na senaryo? Ba't di mo ilagay yung what if mo sa magandang senaryo? Lalo ka ngayon gaganahan na mag-take ng action, nang kikilos ka. May last question na lang ako dito, Edel. Kasi pinag-usapan natin, bumili ka sa akin ng lupa. Ito, nag-take ka ng course. All about progressing. Ang question ko ngayon sa iyo dito is that, why do some people, they're so afraid of progress? Ikaw ba, nagkaroon ka ba ng ganong fear before na, hala, hindi, dapat balik ako, law school ako, balik ako dito. Na ito lang talaga ang nakatadhana sa akin. I don't wanna sound judgmental, pero parang gusto ko agad i-say na whatever situation you are in, baka it's a factor for you, for the way you act, the way you behave, no? Pero ito din, kasi upbringing din. Like, yung baby ko, no? Yung mga adults around, they're like, ay, nako, nakakainis. Yung pang, Sige, game. ganito, malalaglag ka. Wag ganito, baka madapa ka. Parang easily, yung pang unconscious na meron kasing, I'm not sure, parang cultural thing siya na pinipredict mo na agad yung mga bad stuff. Instead of like, sige, you go. And then if you commit a mistake or you get hurt, edi you learn. You are overprotective of yourself. That you're actually harming yourself even more. Pero ang Mm. hirap, Edel, sa totoong hirap nun, bilang magulang na lang ha, parang hindi ko yata makita si Mati na, syempre tumatakbo siya, nagsiswing siya ng gano'n, to the moon. Di po gano'n yung pag-swing niya. Parang ako, Mati, wag, baka masaktan ka. Wag kang tatakbo. Dadapa ka. Well, mga Gen Z kasi, I let her do her thing lang. Di ka natatakot? No, kunyari yung, kasi I have treadmill, tapos sila mama, for example, tapos nag-gymnastics siya. Tapos nagtatumbling-tumbling siya, ganyan. Malaglag, ganyan. Tapos parang ako, hayaan niyo siya kasi gusto niya eh. Pag nauntog siya, di alam niya masakit. Oh, so the first one is, you can't overprotect yourself kasi harm will happen and good things will happen as well. So ako, ang ginagawa ko, for example, sa mga staff ko, this is what I will do. Negative, positive. So I will be prepared for positive. I will be prepared for negative. Whatever happens, it's okay. Ito gagawin. Parang you have to like come up with those ways para i-tame mo yung malikot na mind mo. Kasi yung mind natin, ang likot-likot talaga kung ano iniisip. So you have to be friends with yourself na you control how you think. You control how you behave. Kasi if not, edi sige, sunod-sunod ka lang dyan sa kung ano yung impulses ba. Tapos, ano yung sinasabi? Ewan ko, sinasabi mo nga, tungkol nga sa pag-iingat nga, yung halimbawa yung anak mo, di ba? So at least natututo nga siya na hindi pwedeng puro positive lang yung scenario na inaabangan mo. Kasi kumbaga, if there's a negative, alam mo parang to sum it all up,
ito ang tingin kong nangyayari dito sa interview natin na to, Edel, is this. It's not about the mistakes that you make. It's not about the successes that you have. It's all about you bouncing back from whatever is happening sa choices that you make. Very important. And it's about you. Parang this is life, no? Isa pa, if you guys have time to read Nietzsche or those postmodern thinkers, you try to read that. Kasi life in general would be like happy and sad. It's never gonna be a flat one kasi, di ba, as cliche as it sounds, patay ka na nun, so kailangan mo embrace both and wala kang choice. You have to just accept all in. Nietzsche. Sige, magbabasa tayo ng mga tungkol kay Nietzsche. Edel, maraming salamat po sa interview na to. Na-excite ako sa mga mangyayari pa sa career mo, sa buhay mo. Kasi ako din, no, I don't know, parang after nito, what will happen, di ba? Pero I'm pretty sure ups and downs will happen and hindi tatawagan kita. Totoo. Wala namang ano dun di ba? Ups and downs will happen, pero it's all about also the connections that you make, the tenacity that you have to bounce back. And kung gusto niyo po ng mga more sources of inspiration, kulitin natin si Edel na mag-create ng more content kasi pag tinignan mo yung Facebook niya, ang huli niya pong video, October 24, huli niyang pinost na content. Okay. Oy, hindi, Pero, November. may November na? Okay. Sa LinkedIn na lang kasi na-realize ko yung mga jowa ko nandun. Stock natin po siya, Edeline Capili sa LinkedIn. Stock din natin po siya sa Facebook. May sustansya utak nito. And I think freelancing is just a phase of her journey, her life. Madami tayong matututunan sa taong to. Edel, maraming salamat. More travels this year. Okay, more luho. Ay, sana. Not just Mazda. More lupa. Ay, wait. Kasi 'di ba I said I was super thankful dahil na-meet kita in 2023. Tapos I was wishing kasi na ay sana ano. So alam ko paano kumita but I don't know like how to multiply them immensely. So I was asking Lord for a fund manager. And salamat ng marami, Edel. I-wish na rin ba namin ang jowa for 2024? Oo daw. Okay. Coach is the fund manager you will ever need. Thank you so much. Edel, maraming salamat. And yun lang. Mga bashers, stock niyo po itong taong to. Okay? Bye, bashers. Bye-bye. Thank you super.